Paul surprised me with a trip to Aman Pulo. What happened to the airplane? Waiting gas. Ay, salamat. Boarding na. Bye-bye, Daddy. Okay naman kami sa flight. Until nag-descend yung plane. Why, Sebby? What happened to your ears? Okay. Drink water. Water. Okay, water. Let's drink water. Okay, no more awing. Drink water, sir. No more awing. No. Drink water. Okay, we landed na. No more awing. What's that, Sebs? Hi, Chambe. Ayun, pati dito nakarating ang chambe. Thank you, look. Are you ready, Sebby? Say yes. Yes. And we're moving! Bye-bye, airplane. Bye-bye, airplane. Look at your room. Wow. Where's the swimming pool? Sevi loves the water. Kick, kick, kick! Hey, Savvy, what are you stepping on? White sand. Come here. Let's go here. Syempre, we wouldn't end this day without checking out the beach, which is just right in. Not food for babies, okay. Not for Sebby. Not for Sevi. Paul booked me a 3-hour pampering session that included a steam bath, a facial, a body scrub, and a body massage. Medyo matagal-tagal pero ang sarap naman kasi nakapag-relax. You're ready for the dinner? Okay. Okay, let's go. Walang humpay talagang magpa-surprise tong si Paul. May pa-dinner pa sa beach. Pero ang sweet. Ito yung song ng first dance namin ni Paul at our wedding. Whoa, what's that? So sweet.
O huwag kayong magtaka kung hindi nyo masyadong nakikita si Paul. Siya yung nasa likod ng camera. That's your song. Happy birthday to You sing, Sevi? Yeah! Ayan. Tulog kasi si Sevi tsaka si Paul. Kaya pwede ko na kayong kausapin. Alam niyo ba dati, inggit na inggit ako sa mga couples na nagpupunta dito sa Amanpulo, lalo na kapag Valentine's Day, Holy Week, o kaya may nag-birthday, lalo na kapag birthday ko or anniversary namin ni Paul. Hindi ko kayang pumunta dito or busy ako, pero hindi ako nakakapunta dito dati nung mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami ni Paul kasi hindi ako pinapayagan. Alam niyo na kung sino yung hindi pumapayag. Siyempre, nung mga 24, 25, gusto mo rin ma-experience yung mga overnight, yung mga ganitong trip, yung mga out of town. Pag magpapaalam ako, alam na alam ko kagad ang sasabihin ng mami. Huwag ka ma-feeling dyan. Sabi ko, bakit ka magpapaka-feeling? Eh, nagpapaalam lang naman ako mag-overnight. Anong gagawin nyo doon? Mag-honeymoon. Yun agad ang assumption niya. Pag nag-overnight daw kami, mag-honeymoon kami. Hindi ba pwedeng mag-scrabble kami or mag-boggle kami or mag-pick up sticks. Although, yun naman din talaga ang gustong mangyari. Pero, hindi nga matuloy. So, yung mami ko, ang response niya comedy. Pero ang daddy ko, ito naman ang OA sa lahat ng mga OA. Alam mo, kagad sasabihin ng daddy ko pag nagpaalam ka ng overnight. Alam mo, Celestine, nalaki ka na. May pera ka, kumikita ka. Kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Gawin mo yan. Pero, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Oras na ginawa mo yan, tapos na ang pagiging ama ko sa'yo. Ha? Hindi ko nakakausapin si Paul kahit kailan. At, wala ka na ring ama. Bakit kaya natapos ang pagiging mag-ama namin? Kasi, ito naman ang sagot niya. Dahil, ibig sabihin nun, hindi mo na ako sinusunod. Gusto mo na, ikaw ang masunod sa buhay mo, hindi ka na sumusunod sa amin, mga magulang mo. Nag-overnight lang, natapos na ang pagiging mag-ama naming dalawa. Sino naman ang matutuwa din sa ganung klaseng kondisyon? O, sino pang tutuloy nun? Diba? Isipin ko, oo nga, nakapunta nga ako dito sa Amanpulo, nakapag-overnight nga kami. Pag-uwi ko naman, wala nang ama, hindi na makikipag-usap kay Paul. Tapos na. Ayoko naman ng ganong klaseng relasyon. Nagawa ko nga yung gusto ko, pero parang hangin na lang kami sa bahay, hindi na kami nagpapansinan. So in short, hindi ko na tinuloy yung mga ganong plano ko. Kasi makaluma sila eh. Gusto nila pag daw mag-overnight, kailangan kasal na. So, nung buong mag-boyfriend and girlfriend kami po, never namin experience nung ganito. Hanggang tingin na lang ako sa mga pictures sa ibang couple at umaasa na one day sana ma-experience ko siya. Pero syempre nakakabilib din naman si Paul. Kasi for 8 years, never niyang sinabi sa akin na magrebelde ka na, gawin mo na yung gusto mo, may pera ka na. He always tells me lang na, what can we do? That's the rules of your parents. We just have to listen and obey them. So after 8 years, nag-propose na nga sa akin si Paul. Naalala ko no, nagdadabuzz pa ako. Tinanong ako ni Ate Chris, what's your dream destination ba kayo ni Paul? Where do you wanna go? Sabi ko, Ate Chris, gusto kong pumunta sa Amanpulo. Tapos sabi niya sa akin nun, okay, that's my gift na. I realized that your obedience and sacrifice will always be rewarded in the end. Medyo matagal-tagal ang hinintay ko para ma-experience to. Pero it was all worth it. Kaya pala ako pinaghintay ng matagal kasi may magandang nakalaan. Kung siguro pinilit kong pumunta dito noon, it would have cost me hundreds and thousands of pesos, and it would have cost me pa my relationship with my parents. But because I waited for God's perfect time, it cost me nothing. It's such a blessing to be able to bring Sevi here kung saan una kaming nagbakasyon ni Paul as a married couple. Maybe there are some things in your life you're in a rush to get to or to have. It may hurt now to wait, but it will always be more than you ever dreamed of if you remain patient. Don't lose hope. Darating ang time, ibibigay din sa'yo ni Lord ang ipinagdarasal mo.